Hello mga kababayan, dumako na tayo sa ating reaction video. Bakit tayo gumagawa ng mga reaction video aside doon sa mga ginagawa natin sa social media? Alam mo ninyo, ang usaping politikal sa bansa ho natin ay napakalaking apekto. Ano po? Doon sa personal nating pamumuhay, doon sa any sector, doon sa ginagalawan natin sa ating bayan. Trabaho, pag-aaral, seguridad, mga katahimikan sa ating lipunan, yan po lahat ng mga bagay na yan at marami pa ay nasa ilalim ng gobyerno o pamamahala ng gobyerno natin. Kahit kalamidad, kahit mga ayuda, kahit anumang mga bagay, napakalaking apekto nito sa ating pamumuhay. Sa church, sa eskwelahan, sa ating tahanan, sa ating financial na pangailangan, napakalaki ang apekto ng kung ano man ang nangyayari sa ating gobyerno. So that's the reason kung bakit tayo gumagawa ng reaction video dito sa ating channel na ito, Pinoy Info. Kaya doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Pinoy Info para ma-update kayo sa mga nangyayari sa ating bansa at titingnan natin kung paano nating babalansihin ang pamumuhay natin at saka yung mga sinasabi ng mga politisyan ito, kung dapat ba nating paniwalaan o dapat ba natin ito lamang ay sa balingwala lamang. Ano ho? So dumako na tayo sa ating video. Ay sinasabi nga ho natin, walang personalan, reaction lang. Pasok! Yes, Congressman Abante. According to the committee secretary, these people At Picando. have been invited 4 times, but they failed to attend. As I am, I'm so glad for the kindness of Congressman Paduano in inviting them again for the 5th time. Now, Mr. Chair, if they will not come for the 5th time, then I might make a motion to hold them in contempt, because this is the 4th time. This is unfair to these people here who have attended every time that they are called upon. And then we're just going to do nothing about these people here who have been invited 4 times. It's unfair for us too that we are here. Okay, so reaction na lamang natin dito yung sinasabi ni Congressman Abante na it's unfair doon sa mga dumadalo at maging sa kanilang mismo na ilang beses na sila nagpapatawag dito pero hindi dumadalo sa kanilang mga pagpapatawag dito. Mayroon silang gustong busisiin, yun nga sinasabi natin, the office of the Vice President about the budget, about the confidential fund and how they utilize the budget. At patuloy nila itong pinapatag. Una, bakit hindi unfair sa panig ho ninyo, Congressman Abante at saka lahat na bumubuo ng Quadcom? May sahod kayo, sinasahuran kayo, at if I'm not mistaken, in every session na ginagawa ho ninyo dyan, meron pa kayong honorarium aside doon sa inyong mga sahod na tinatanggap at anything pa ho ng mga benefits na natatanggap ninyo. Yung mga tao bang pinapatawag ninyo that they are the employee of the government, na sila po ay nagtatrabaho, yung trabaho nyo ho yan, mag-imbestiga, magpasa ng batas, trabaho nyo yan eh. Pero once na pinatawag nyo na ho sila dyan na paulit-ulit, and how many times they sat down or they will sit down in front doon sa inyo, yung kanilang function ay nababakante. Yung kanilang ginagawa ay naaantala. So that is not an unfair. Ang sinasabi lamang ni Pinoy dito na kung meron kayong problema at meron kayong nakita na kailangan bubuuin sa batas natin, buuhin nyo na and then proceed, file a case at ipasa nyo na sa DOJ po yan, at kung anumang ahensya ng gobyerno na siyang nag-o-observe sa inyo sa pangkasalukuyan, ituloy nyo na po yan. Ano? Sinasabi nga ho natin, reaction lamang ho to, wala tayong personalan dito. Ano? Dahil napakahalaga kung you are showing and then just want to for the sake of the people, sinasabi nating taong bayan, ay yun din naman ang ginagawa natin. It's unfair din naman sa mamamayan, sa taong bayan, na hindi natin alam kung ano ba talaga ang pinakapakay ng Quadcom na yan. Bakit hindi na kayo nakaalis
sa issue na yan. Bakit tayo paulit-ulit? Because you never stop din sa ginagawa ninyo na kayo po ay gumagawa ng investigasyon na yan ng paulit-ulit, samantala meron tayong mga pangkasalukuyang problema na dapat at suliranin na dapat pagtuunang pansin ng Quadcom na yan o kung ano man ang ahensya ng gobyerno na dapat imbestigahan ang ating mga suliranin sa ating bayan. Tuloy tayo. In this hearing, and these people are kept on insulting us, Mr. Chair. Mr. Chairman. Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. With the manifestation made by the Honorable Vice Chair Abante with regards to the issuance of subpoena at the state referendum, let's cross the bridge. I think, Mr. Chairman, let's cross the bridge when we have the next hearing. No? Tingnan po natin. But of course, we will just comply with our internal rules with regards to the trading rule. But question of due process with regards to invitation. Tawanan lamang muna natin to si... Medyo naalala ko lang to no? Medyo naalala ko lang to si... Mr. Chairman, that is very clear Ano that to eh? we have invited them for... Sakit? Ano ba naman yan? Doon sa mga previous, ito kasi medyo lumang video na ito eh. Pero nung una nating in-upload doon dyan na talagang gusto niyang imbitahan si Pangulong Duterte, minuwa. Yan ang sinasabi natin dyan. Ano ho? O, tuloy, Mr. Paduano. Four invitations. So I really join the sentiment of Vice Chair Abante, but as of now we cannot discuss about it since we have to comply with our internal rule. It is the trade rules, Mr. Chairman. Thank you. Yes, before I make my ruling, I would just like to make a short manifestation. I totally Seryoso tayo dito. Pinapatawa tayo nito ni Paduano eh. Ay nako, Mr. Paduano. Ano? Okay, tuloy tayo. in agreement with the manifestation of Congressman Abante. And in fact, the fact that all the other resource persons are present in today's hearing, bakit naman po sila naka-attend? Yung iba hindi maka-attend. Ayaw nga. Ano magagawa mo? Kaya nga sinasabi natin, kung may nakikita na kayo dyan, kasuhan nyo na, Mr. At ito naman ng mga kongresista na ito, hindi naman ito bobo eh. Ang tatalino nito. Kaso nga lang, talagang gusto lang ho nila magkaroon ng mga paulit-ulit na investigasyon para siraan lamang. I know, at sabi nga ho natin, hindi naman bulag ang taong bayan. Alam natin that there will be the next president yan, yung vice presidente na siyang nagkaroon ng faction po dyan dahil sa pamumulitika ho ninyo ng administrasyong ito. Okay, tuloy tayo. But of course, for para po mawala na lang po yung mga agam-agam, and also to just like what Congressman Paduano said, to accommodate and in view of our 3-day rule, we will just reissue another subpoena with the stern warning that the next time that they fail to attend, we will be constrained to issue a much heavier Yun naman pala eh. Di gawin nyo na. Ano? Kasi lagi kayong palit-ulit to dyan. Tayo lang naman ay reaction lang namang natin dito sa ginagawa. Since na ginagawa nila yan in the public, ano po, alam mo ninyo, napakahalaga na ang taong bayan ay makialam. Alam mo ninyo, kung hindi ka nakikialam sa problema ng bansa ho natin, pag may baha, pag may mga rough road ho dyan, kapag mayroong problema sa pag-apply ng trabaho, don't you know, ano po, we as a Christian, we are affected kung anong nangyayari sa bansa natin. Kaya hindi po pwede na ihiwalay mo ang pamamahala ng gobyerno sa personal nating pamumuhay. Magi ikaw ay ordinaryong magsasaka lamang na naandoon, we have a departamento which is the Department of Agriculture na siyang supposed to be na tumitingin doon sa mga magsasaka ho natin. Di nyo ba alam, napakalaki maging ang corruption para dyan? Kaya maging ang ultimong mamamayan
ay hindi makikialam sa ganitong problema, may problema tayo dyan. Maging ang simbahan, kapag ang simbahan, we prayed to the church, we prayed to the members, we prayed sa ginagawa natin, paano makakadalo po yan kung yan ay may problema sa tahanan? Paano makakadalo po yan kung may anak siyang adik? Paano makakadalo po yan kung hikahos sa financial na pangailangan? At ang malaking bahagi po dyan yung ginagawa ng gobyerno natin on how to provide dito sa mga mamamayan po natin. Trabaho, magandang edukasyon, lahat po yan. Ang susi po niyan ay nasa gobyerno. Kaya kapag hindi ho tayo makikialam para ho dyan at bulag-bulagan ho tayo dyan, ano naman ang pakialam natin dyan, wala naman tayo pakialam dyan, nakafocus lamang tayo sa ganitong bagay. Yun ang sinasabi natin that eventually, kung ano man ang nangyayari po dyan, sa personal ninyong buhay, huwag nyong isisisi sa ibang tao, sa kung kanino man, maging sa problem sa family, pera o anuman, dahil nga malaking factor yung ginagawa ng gobyerno sa personal nating pamumuhay. Yun lamang ang punto natin dito. Kaya nagre-react tayo dito sa political na mga sistema ng bansa ho natin. Okay? So, yun nga po ang ating punto de vista ho dito. Dako tayo sa ating panibagong video na reactionan. Okay, pasok. Quick manifestation. Unang-una ho ay pinapangalawahan ko po yung posisyon ni Congressman Abante patungkol po sa mga taong iniimbitahan ng committee ito upang magbigay ng... Ito si Suarez nito, magaling din tong kongresista ito no. Yun nga lang kasi hinahaluan ng politika at dito tayo nagre-react sa sistemang ito na mayroong tunay na issue na dapat nating intindihin, pero dahil nga sa pamumulitika, dahil nga sa sistema na internal, kung ano man ang mga internal nila diyang motives so dyan, ay sila lamang nakakaalam. But the way they do, the way they nagpapakita sa mga ganitong sistema, ay nakikita natin behind doon sa gusto nilang mangyari. Tuloy tayo. Mga impormasyon, pagpapaliwanag sa mga usapin na pinag-uusapan natin. Kung hindi po ako nagkakamali, Mr. Chairman, pang-apat na hearing na po natin ito. Tama po ba ako? This is our fourth hearing. I'm sure a great number of the Filipino people know what we're talking about. I'm sure the Office of the Vice We know. Alam natin kung anong tinutukoy ninyo. Makasuhan ang mga empleyado ng Vice President at saka masira si Vice Presidente. At eventually, even though that you're saying na hindi ito pamumulitika, is not for impeachment, that eventually makikita natin diyan na maging mismo si Chua, Mr. Chua, si Congressman Chua, na ito ay ground of impeachment. Mantakin nyo ho yan, gaano kalaki? Baka nga yung sinasabi ninyo dyan na iniimbestigahan ninyo ng problema na sa confidential fund, baka mas malaki pa yung ginastos nyo dyan sa hearing nyo na for how many times na paulit-ulit kayo dyan, baka mas malaki pa kaysa inimbestigahan ninyong budget na sinasabi ninyo dyan. Pursue nyo na ho yan and then proceed sa iba pang mga issue ng bansa ho natin. Hindi lang naman yung napakaraming na flag sa confidential fund. Yung sinasabi nga ho ni Marcolita, hindi lamang ang ahensya ng Vice President ang mayroong problema dyan. Maraming ahensya ng gobyerno na may na flag ng COA pagdating sa kanilang confidential fund. Hindi nga lang nabusisi dahil this is the first time na pinatawag ninyo o binuksan ninyo yung confidential fund ng pangalawang Pangulo at marami naman natin. Di ko alam kung sa mga mayor, kung sa mga gobernador at kung sa iba't iba pang mga executive posisyon ng local government natin maliban sa presidente ay meron mga confidential fund at baka na-flag din ng COA dito. Tuloy Mr. Suarez. President know what we're talking about. I'm sure the officials of the DepEd know what we're talking about. And being public servants, whether you're elected or you're appointed, it is part of your duty to make sure that you exercise transparency and accountability in the exercise of your
Diyan tayo sinasabi natin yan. Tatawanan muna kita diyan. Dahil wala kang kredibilidad, Mr. Suarez, magsalita ng patungkol diyan. Alam natin na mayroong batas patungkol. Yung nga confidential fund nabuksan nyo nga nahingi nyo nga sa COA for transparency na tinatawag mo. Buksan nyo nga yung sinasabi ninyong expenses on how you utilize the budget ng Congress. Meron kayong akap. At alam natin na sa akap na yan hanggang sa ngayon wala pa rin kayong maipapakitang guidelines kung paano nyo po gagamitin ang akap na yan. At ang sabi niya ay tulong doon sa Kapos ang Kita program na hanggang sa ngayon, sino yung mga taong ito na Kapos ang Kita program? Ito ba yung mga magsasaka? Ito ba yung dati may trabaho tapos nawalan ng trabaho? Yung bang mga sa 4Ps ba na tinatawag doon sa mga mismong poorest of the poor? Ito ba yung mga tao rin na dapat rin maka-avail ng akap na yan? Kaya nga sinasabi natin kung hindi tayo makialam sa sistema nito, ay tayo rin pala rin, ang taong bayan pa rin maapektuhan, yung community natin, family natin, yung neighbors natin, yung church natin, yung eskwelahan natin. Malaking faktor. Kaya nga dapat tayo makialam. Kaya nga si Pinoy Info, lagi nating sinasabi natin, this is just only a reaction of what you are doing bilang elected na mga official ng bayan natin. Tuloy tayo, Mr. Your Suarez. duties and functions. Now, as an appointed official, having that oath that you have taken, pag meron pong mga patawag na ginagawa, ang Kongreso, maging ang Senado at ang mababang kapulungan, obligado pong umattend sila dahil napakahalaga po ng kanilang ibabahagi sa ating mga Mahalaga po sa inyo. Pero doon sa pwesto, sa trabaho lang mababakante, hindi po mahalaga po yan. Mas priority nila. Alam natin may mahalaga. Pero bilang isang empleyado ng gobyerno, you have to balance. Alin ba ang pinakamas mahalaga? Yung sa inyong ginagawa ninyo na alam naman natin nakatago sa pamulitika lamang na sistema po yan? O yung daily function ng ginagawa ng Office of the Vice President? Tuloy, Mr. Suarez. pinag-uusapan. So, alam ko naman po ay nakikinig yung mga iniimbitahan natin na ayaw sumipot. Pakiusap ko lang po sa kanila para naman matapos na po ito at makapagpatuloy na po tayo sa ilang bahagi. Hindi po matatapos po yan. Sinasabi ko sa iyo, Mr. Suarez, hindi po matatapos po yan. Hanggat nandyan kayong PADCOM na yan, hanggang matapos yung midterm election na yan, hindi po matatapos yan sa pagkakaalam natin. Tuloy tayo ulit. Ang habol lang naman po natin dito ay katotohanan, pagpapaliwanag lang kung paano ba ginastos yung pera. Hindi naman siguro masyadong mahirap ipaliwanag kung tama naman po ang paggastos ng pera. Hindi nga yan. Actually, naano na nga ng COA po yan, yung na-flag na yon, na-justify na ng COA ho yun. Alam naman natin na yun Tuloy. So, sinususugan ko po yung posisyon ni Congressman Paduano na pagbigyan natin muli ng, sige, isa pa. Kung hindi, kung hindi sumipot, anong gagawin yung mga nandyan? Ha? Gaano ba talaga kayo katapang dito? Go ahead, tuloy, Mr. Ang pakiusap, tulad na lang ng ginawa natin ng budget hearing, pinagbigyan na naman natin ng isa pang pagkakataon para humarap sa Ito pleno. naman mayroon ka namang honorarium dyan sasama. Sus. Tuloy. Kasi lang sana naman po, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay natin. Sige na nga, uli na nga ang pagkakataon yan. Ha? Tuloy mo na. Medyo seryoso tayo. Pero pag may nabibitawan kayo mga salita na alam natin nakakatawa-tawa, hindi po pwedeng hindi tayo tumawa dyan, mga nasa Congress natin. Okay? Kaya nga sinasabi natin, noon pa man, for been 3 years na ang channel natin, nagre-re-upload, uma-upload lamang ho tayo ng video dito. At talagang pero nung pumasok yung administrasyon, itong
Marcos na ito, ni President Marcos, talagang nakikita natin na talagang mayroong problema eh. At habang tayo nakakagigil na aside doon na talagang yung mga Pilipino ang apektado eh. Hindi kayo eh. Hindi yung mga nakaupo eh. Ang lalaki nga ng mga bihira naman itong mga relo ng mga congressman ito. May mga sasakyan pa kayo ng mga bulletproof ninyo. Eh alam naman natin na kung sasahod lamang at honorarium ninyo, hindi kayo makaka-avail po niyan, hindi nyo makukuha ho yan. Kaya nga ang concern natin dito, if you're concerned is yung taong bayan, how much more kami na hindi nakaupo? Hindi, ang concern ba namin is politics? No! Hindi politics yung concern namin dito. Okay? So, dako tayo sa the last video na ating ito magaling na abogado rin to, no? Si Luis Tro, ano? So, tingnan naman natin dito ang kanyang sinasabi dito. Pasok. Yes, Mr. Chair. Congressman Luis Tro. Mr. Chair, to complete the arguments, our answer to the arguments which were raised by the OVP in their position paper, I wish to share the rules and the jurisprudence which were cited with respect to the argument on sub judice rule. Isa po sa mga dahilan na ginagamit ng OVP why they refuse to attend our inquiry in aid of legislation is the rule on sub judice. By this, we are prevented from making any comment or disclosures pertaining to judicial proceeding which may directly or indirectly impede, obstruct, or degrade the administration of justice. In Filipino, Mr. Chair, kapag ang subject matter is already pending in court, generally, we are precluded from making any comment. However, Mr. Chair, maliwanag po ang parameters when the sub judice rule may apply. And I wish to share, number 1, under Section 1 of the Rules on Inquiry in Aid of Legislation, the filing or pendency of a case before any court, tribunal, or quasi-judicial or administrative body shall not stop or abate any inquiry conducted to carry out a legislative process. Number 2, Mr. Chair, there is no pending court case or administrative appeal that involves the same subject matter of this hearing. I understand that there are pending petitions before the Supreme Court, but let us acknowledge that the subject matter of those petitions is the constitutionality of the grant of confidential fund to executive offices like the OVP and the DepEd. Whereas the subject matter of this investigation, Mr. Chair, is the utilization of the confidential fund. These are two different matters, Mr. Chair. Yung sinasabi natin, itong ginagawa ng Quadcom na ito ay magiging president ito. Magiging president ito doon sa mga darating pang investigation ng pagdating sa confidential fund. Kaya nga natin tinitingnan dito and we are making a video recording sa mga ganito. Dahil nga, if you are nagbubusisi o ni-scrutinize natin ang pamamaraan, sistema ng mga nakaupo nito sa Congress natin, hindi lamang but all the public officials, ay makita sana natin na you have to be fair to everyone. Dapat kailangan natin makita na pantay-pantay ang pagtingin at ang taong bayan, lalo na nakatutok sa mga political issues, ay hindi bulag pagdating sa ganitong klaseng usapin. Tuloy tayo. And third, Mr. Chair, let us be aware of the jurisprudence on the case of Romero II versus Estrada. This is GR number 174-105, promulgated on April 2, 2009, which essentially states ongoing judicial proceedings cannot preclude or hinder congressional hearings in aid of legislation. In this case, it was held that the mere filing of a criminal or an administrative complaint before a court should not automatically bar the conduct of legislative investigation.
Otherwise, Mr. Chair, it would be extremely easy to Be sure lang, Mr. Mr. Be sure lang, congresswoman, ay pambihira tuloy ito. Congresswoman Luistro, na talaga meron kayong mabubuong batas. Pero sabi nga ng mga ibang abogado, your inquiry o yung pagpapatawag ninyo in aid of legislation, yung mga resource sa speaker ninyo, yung mga iniimbitahan ho ninyo dyan, supposed to be, yung mayroon kayong existing ng ginagawang batas. Kaya kayo nagpapatawag ng in aid o inquiry in aid of legislation to confirm doon sa existing o the current na ginagawa niyong batas, to confirm kung ang batas yung bang ginagawa ay tama. Yung ang sinasabi natin dito. So, hindi naman tayo bulag. Hindi naman bulag ang taong bayan patungkol sa mga ginagawa niyo ho dyan. Tuloy. avert any intended inquiry by Congress through the convenient ploy of instituting a criminal or an administrative complaint. Surely, the exercise of sovereign legislative authority, of which the power of legislative inquiry is an essential component, cannot be made subordinate to a criminal or administrative investigation. In conclusion, Mr. Chair, there is no leg to stand on where the OVP can raise the rule on sub judice. Ayun na nga, kinukontra niya lang doon sa reply ng sulat ng Office of the Vice President, yung sub judice issue. Dahil nga mayroon silang kinakaharap sa court ng patungkol sa kaso na yan. Kaya ang sinasabi niya na maging sub judice ho yan, hindi na kailangan imbestigahan yan. Pero she justified na as long as na ito ay sa paggawa ng batas, walang po pwedeng makaharang o gagamitin yung principle ng sub judice niyan. Kaya yun ang sinasabi niya na kailangan dumalo. Sinasabi naman natin dito, pag mayroon na kayo nakitang probable cause na yan, sampahan nyo na ng kaso. Okay? So, tayo nagpapasalamat muli at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and suggest some videos. Nandiyan lamang ang comment section natin, naka-public naman po yan. Magsabi lamang kayo, magpadala kayo ng mga link ng mga videos na pwede nating i-comment o komentahan ho natin. At muli, ito si Pinoy Info, hindi lamang ito ay bastang pagkikritiko sa kanila. Ito ay reaction lamang. Walang personalan, reaction lamang. God bless you.